Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso, isang kwentong susubok sa tibay ng ating damdamin. Sabi nila, ang pinakamapanganib na lason ay hindi yung pumapatay agad, kundi yung dahan-dahang gumagapang sa sistema, nakabalot sa pinakamatamis na anyo. Paano kung ang lason na ito ay may mukha ng isang anghel at ngiti ng isang reyna? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang, Ang Lason sa Likod ng Ngiti. Ngiti. Ang pagdating ni Mahalina Ilustre sa Hacienda Sinagtala ay parang isang perpektong bukang liwayway. Maningning, kaakit-akit, at nangangako ng isang magandang araw. Ngunit para kay Diwa Lagman, ang pagdating nito ay may dalang kakaibang lamig. Isang pahiwatig ng papalapit na unos sa kabila ng maaliwalas na panahon. Nasa hardin si Diwa, katabi ang 6 na taong gulang na si Tala de Villa. Ang tawa ng bata ay parang maliliit na kampanang umaaling-aungaw sa hangin, kasabay ng halimuyak ng mga bulaklak ng rosal. At pagkatapos, Yaya Diwa, ano pong nangyari sa prinsesa? Tanong ni Tala. Ang mga mata nitong bilugan at kumikinang ay nakatitig sa kanya, puno ng pananabik. Ngumiti si Diwa, isang nangiting puno ng pagmamahal para sa alaga. Hinawini niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ng bata. Tinakasan ng prinsesa ang masamang mangkukulam at tumakbo siya patungo sa gubat kung saan natagpuan niya ang kanyang tunay na pamilya. Talaga po? Hindi na siya malungkot? Hindi na, mahal ko. Dahil ang tunay na kaligayahan ay laging nahahanap sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Sagot ni Diwa, habang mahigpit na hinahawakan ang maliit na kamay ni Tala. Sa mga sandaling iyon, ang mundo nila ay payapa. Ang Hacienda Sinagtala, sa ilalim ng pamamahala ng ama ni Tala, na si Don Alon, ay isang paraiso para sa bata. Ngunit ang paraisong yon ay malapit nang magkaroon ng ahas. Tala! Diwa! Ang boses ni Don Alon ay malakas at puno ng sigla. Kasama niya ang isang babaeng parang hinulma ng mga anghel. Si Mahalina Ilustre. Ang kanyang mga ngiti ay kasing perpekto ng kanyang tindig. Ang bawat galaw ay kalkulado at puno ng karangyaan. Papa! Sigaw ni Tala at tumakbo papalapit sa ama. Binuhat siya ni Alon at hinalikan sa pisngi. Anak, gusto kong ipakilala sa iyo si Tita Mahalina mo. Siya na ang magiging bago mong mami. Napatingin si Diwa sa reaksyon ni Tala. Ang kaninang masayang mukha ng bata ay napalitan ng pag-aalinlangan. Ngumiti si Mahalina, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumuhod siya para maging kapantay ni Tala. Hello, Tala. I have something for you. Sabi ni Mahalina sa malambing na boses, sabay abot ng isang malaking kahon. Nang buksan ito ni Tala, isang manikang porselana ang laman. Maganda, mamahalin, at perpekto ang pagkagawa. Ngunit para kay Diwa, ang manika ay parang si Mahalina. Maganda, ngunit walang buhay, walang kaluluwa. Salamat po. Halos pabulong na, sabi ni Tala, pero hindi niya niyakap ang manika. Sa halip lumingon siya kay Diwa. Mas gusto ko pa rin po yung manikang gawa sa basahan ni Yaya Diwa. Isang mabilis na kislap ng inis ang dumaan sa mga mata ni Mahalina bago ito muling napalitan ng isang matamis na ngiti. Tumayo siya at tumawa ng mahina. Of course, sweetie, you're just a child. Pero darating ang araw, matututunan mo ring pahalagahan ang mga bagay na may tunay na halaga. Naramdaman ni Diwa ang patagong insulto sa mga salitang iyon. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, lalong naging malinaw ang lahat. Ang paboritong ulam ni Tala, ang maasim na sinigang na inihanda ni Diwa, ang nakahain. Ngunit nang susubo na ang bata, nagsalita si Mahalina. Alon, mahal,
Sabi niya habang nakatingin sa pagkain ni Tala. Hindi sa nakikialam ako, pero hindi ba't dapat ay masanay na si Talay sa mas sopistikadong pagkain? Something more suitable for her status. Masyadong pangkaraniwan ang sinigang. Natigilan si Alon. Tila ngayon lang naisip ang bagay na yon. Ngunit si Tala ay sumimangot. Pero Papa, paborito ko po ito. Ngumiti lang si Mahalina. I know, sweetie. Ginagawa ko lang ito para sa'yo. I want you to grow up to be a fine lady. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Diwa na kumuyom ang kanyang mga palad. Hindi ito pag-aalala. Ito ay isang pag-atake. Isang banayad na paraan ng pagsasabing ang lahat ng kinagisnan ni Tala, lahat ng simple at nagpapasaya dito, ay hindi sapat. Lumipas ang mga oras, matapos patulugin si Tala. Naglinis si Diwa sa pasilyo malapit sa library. Narinig niyang may kausap si Mahalina sa telepono sa loob. Akala niya ay si Donalon. Ngunit nang marinig niya ang mga salita, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang boses ni Mahalina ay iba na. Wala na ang lambing at pagkukunwari. Ito ay malamig, matalas, at puno ng kasakiman. Oo, ma. Kontrolado ko ang lahat. Si Alon ay sunod-sunuran sa akin. May sinabi ang nasa kabilang linya. Ang bata, huwag kayong mag-alala. Huminto sandali si Mahalina at sa katahimikan na iyon, naramdaman ni Diwa ang pagtaas ng kanyang mga balahibo. Konting tiis na lang, ma. Malapit nang maging akin ang lahat, basta mawala ang batang yan sa landas ko. Nabitiwan ni Diwa ang hawak niyang basahan. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay parang kulog sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ang lason ay hindi na nakatago. At alam ni Diwa, sa sandaling iyon, na ang nangiti ni Mahalina ay hindi isang pangako ng bagong simula. Ito ay isang babala ng isang malagim na katapusan. Ang mga salitang narinig ni Diwa mula sa library ay hindi na kailanman nabura sa kanyang isipan. Ang mga ito'y naging laso na dahan-dahang kumakalat sa bawat sulok ng kanyang pagkatao, naghahasik ng takot at pag-aalala. Ang bawat ngiti ni Mahalina, bawat matamis na salita nito kay Donalon, ay isa ng tabak na nakaamba sa leeg ng inosenteng si Tala. Kinabukasan, sinimulan ni Mahalina ang kanyang opensiba. Naabutan ni Diwa si Don Alon at si Mahalina sa study, nakatayo sa harap ng malaking mesa na gawa sa nara. May hawak si Mahalina na isang makintab at makulay na brochure. Ang paraan ng paghawak niya dito ay parang nag-aalok siya ng isang kayamanan. Tingnan mo ito, mahal, sabi ni Mahalina. Ang boses ay puno ng pananabik. Ito ang munting paraiso. Hindi ito ordinaryong boarding school. It's an exclusive institution for gifted children. Sila ang huhubog kay Tala para maging isang world-class na individual. Kinuha ni Alon ang brochure. Nakita ni Diwa mula sa kanyang kinatatayuan sa may pinto ang mga litrato ng mga batang masayang naglalaro sa isang malawak na hardin, mga modernong silid-aralan, at mga gurong mukhang profesional. Ito ay isang perpektong larawan ng isang perpektong kinabukasan. Ngunit para kay Diwa, na alam ang katotohanan sa likod ng mga ngiti, ang bawat litrato ay isang kasinungalingan. Ang munting paraiso ay tila isang magandang kulungan. Mukhang maganda nga ito, sabi ni Alon, halatang humahanga. Pero hindi ba masyado pang bata si Tala para mapalayo sa atin? Hinaplos ni Mahalina ang braso ni Alon. Iyon na nga, mahal. Habang bata pa, mas madali siyang matuto. This is an investment for her future. Isipin mo, pagbalik niya, she will be a refined young lady. Hindi ba't yun din ang gugustuhin ng yumaong asawa mo para sa kanya? Ang pagbanggit sa ina ni Tala ang siyang nagselyo sa desisyon. Nakita ni Diwa kung paano lumambot ang ekspresyon ni Alon. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng determinasyon. Ito ang kahinaan ni Alon, ang pagnanais na ibigay ang lahat para sa anak, at ang bulag na pagtitiwala
sa babaeng pinili niyang maging ina nito. Kinahapunan, dumating ang isang bisita na lalong nagpatibay sa plano. Si Puri Ilustre, ang ina ni Mahalina. Kung si Mahalina ay isang perpektong bulaklak, si Puri, ang ugat na pinagmumulan ng lason. Ang kanyang tindig ay kasing elegante ng anak, ngunit ang kanyang mga mata ay may talim na kayang tumagos sa kaluluwa ng sinuman. Alon iho, bati ni Puri na may matamis ng ngiti. Nabalitaan ko ang napakagandang desisyon mo para sa aking apu-apuhan. Napakatalino mong ama. Salamat po, Tita Puri, sagot ni Alon, halatang natutuwa sa papuri. Lumingon si Puri kay Diwa na naghahain ng merienda. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. At ikaw naman ang yaya, sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. Siguraduhin mong maihahanda mo ng maayos ang mga gamit ng bata. Ang utos ay malinaw, isang paalala kung saan lamang ang kanyang lugar. Habang nagkakape sila sa veranda, sinubukan ni Diwa na humanap ng pagkakataon. Nang maiwan niyang mag-isa si Alon, lakas loob siyang lumapit. Sir Alon, panimulan niya, nanginginig ang boses. Pasensya na po sa panghihimasok, pero sigurado po ba kayo sa desisyon ninyo? Masyado pa pong maliit si Tala para ihiwalay sa inyo. Baka po malungkot siya. Tumingin si Alon sa kanya, ang nooy nakakunot. Ang kaninang magandang mood ay nawala. Diwa, naiintindihan ko ang pag-aalala mo. Mahal mo si Tala, alam ko yan. Pero trabaho mo lang ang mag-alaga. Ang kinabukasan niya, ako ang magdedesisyon. Pero sir, this is for her own good. Putol ni Alon sa sasabihin niya. Mahalina knows what's best. She's going to be her mother. Huwag mo nang pagdudahan ang intensyon niya. Parang isang baldeng malamig na tubig ang ibinuhos kay Diwa. Walang silbi. Ang kanyang mga salita ay hangin lamang sa pandinig ng isang taong nabighani na sa isang mangkukulam. Gabi. Naabutan ni Diwa si Tala sa kanyang silid. Yakap-yakap ang luma nitong manikang basahan. Ang mamahaling manikang porselana mula kay Mahalina ay nakasuksok sa isang sulok. Hindi ginagalaw. May mga luha sa gilid ng mga mata ng bata. Yaya Diwa, bulong ni Tala. Ang boses ay garalgal. Ayaw po sa akin ni Tita Mahalina. Nararamdaman ko po. Niyakap ni Diwa ng mahigpit ang bata, na para bang sa paraang yon ay mapoprotektahan niya ito sa dilim na paparating. Shh! Mahal ka ni Papa mo. Yun ang importante. Pero iiwan niya po ako, sabi ni Tala. Humahagulgol na. Ipadadala niya ako sa malayo. Ayoko po doon, Yaya. Walang masabi si Diwa. Ang kaya niya lang gawin ay haplusin ang likod ng bata at damayan ito sa kanyang takot. Isang takot na doble ang tindi sa kanyang sariling puso. Kinabukasan, pagkatapos ng almusal, tinipon silang lahat ni Alon sa sala. Naroon si Mahalina, nakangiti na parang reyna. Naroon si Puri, ang mga matay nagmamasid. At naroon si Diwa, nakatayo sa likod ni Tala na parang isang sundalong walang sandata. Nakausap ko na ang eskwelahan, anunsyo ni Alon sa isang formal na tono. Nakahanda na ang lahat. Sa darating na linggo, ihahatid na natin si Tala sa ang munting paraiso. Napahawak ng mahigpit si Tala sa palda ni Diwa. Tumingin si Diwa kay Alon, isang huling pakiusap ang mababakas sa kanyang mga mata. Ngunit ang mga mata ni Alon ay matigas. Tumingin ito ng diretso sa kanya at ang mga salitang binitiwan nito ay ang huling pako sa kabaong ng kanyang pag-asa. Diwa, para ito sa ikabubuti niya, huwag mo nang questionin pa. Ang desisyon ay naibuod na. Ang salita ay nabitawan na. Ngunit para kay Alon de Villa, ang bigat nito ay unti-unting dumadagan sa kanyang dibdib na parang isang malaking batong humaharang sa kanyang paghinga. Gabi bago ang nakatakdang pag-alis ni Tala. Nag-iisa si Alon sa kanyang silid-aklatan, ang lugar kung saan niya madalas kausap ang mga multo ng nakaraan.
Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na ilawan, ay nakalatag ang mga larawan. Isang larawan ng kanyang yumaong asawa, si Marisa, na karga-karga ang isang sanggol na si Tala. Ang nangiti ni Marisa sa litrato ay totoo. Walang halong pagkukunwari, isang nangiting hinahanap-hanap niya gabi-gabi. Sa tabi nito, isang litrato ni Tala noong ika-5 nitong kaarawan. Ang mukha ay puno ng tsokolate at purong kaligayahan. Tinitigan niya ang mga ito. Ginagawa ko ba ang tama? Marisa, bulong niya sa hangin. Ito rin ba ang gugustuhin mo para sa kanya? Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na ang desisyong ito ay para sa ikabubuti ni Tala. Isang kinabukasang maningning, isang buhay na hindi nito makukuha kung mananatili lamang sa lilim niya at ng isang simpleng yaya. Iyon ang ibinubulong ni Mahalina sa kanya araw-araw. Iyon ang pinanghahawakan niyang katotohanan. Pero bakit pakiramdam niya ay isa itong pagkakamali? Bakit ang bawat tibok ng kanyang puso ay sumisigaw ng pagtutol? Isang pares ng malambot na kamay ang biglang humaplos sa kanyang mga balikat. Amoy pa lang, alam na niyang si Mahalina yon. Mahal, bulong nito sa kanyang tainga. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam kong masakit, pero ito ay isang sakripisyong kailangan para sa isang mas magandang bukas. Ipinatong ni Alon ang kanyang kamay sa kamay ni Mahalina. Hindi ko lang maiwasang isipin kung handa na ba siya. Umikot si Mahalina at umupo sa gilid ng kanyang mesa. Tinitigan siya ng may pag-unawa. Isang pag-unawang perpektong isinadula. Walang magulang na handang mawalay sa kanyang anak Alon. Pero ang tunay na pagmamahal ay ang kakayahang palayain sila para sa kanilang ikalalago. You are doing the right thing. You are being a great father. Ang mga salita ni Mahalina ay parang balsamo sa kanyang naguguluhang isipan. Ito ang gusto niyang marinig. Ito ang kailangan niyang paniwalaan. Ang sakit ay pansamantala, ngunit ang gantimpala ay panghabang buhay. Niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat, Mahalina. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Dumating ang araw ng linggo. Ang buong hasyenda sinagtala ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Bawat isa ay kumikilos ng mabagal na para bang anumang mabilis na galaw ay magiging sanhi ng pagbasag ng isang bagay na napakahalaga. Nakahanda na ang kotse sa labas. Nakabihis na si Tala. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanood ni Alon ang lahat. Nakita niya kung paano ayaw bitawan ni Tala ang kamay ni Diwa. Nakita niya ang pamumula ng mga mata ng yaya na pilit ngumingiti para sa bata. Nakita niya ang takot sa mukha ng sarili niyang anak. Ang bawat detalye ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Gusto niyang bumaba, yakapin si Tala at sabihing, "Huwag na, anak. Dito ka na lang." Ngunit ang imahe ni Mahalina na nakatayo sa kanyang tabi, ang mga pangako nito ng isang perpektong pamilya ang pumipigil sa kanya. Kaya't nanatili siya sa malayo. Isang duwag na hari sa kanyang sariling kastilyo. Nagtatago sa sakit ng pamamaalam. Isang itim na van mula sa Ang Munting Paraiso ang dumating para sunduin si Tala. Hindi na niya kinayang tingnan pa. Tumalikod siya mula sa bintana. Ngunit ang hagulgol ni Tala nang ito'y isakay sa sasakyan ay umabot sa kanyang pandinig. "Papa! Papa! Ayoko po!" Napapikit si Alon ng mariin. Ang sigaw na yon ay isang sugat na mananatili sa kanya habang buhay. Nang gabing iyon, ang hapunan ay tahimik. Kahit ang masayang pagkukwento ni Mahalina tungkol sa kanilang nalalapit na kasal ay hindi nakabawas sa bigat ng atmospera. Matapos ang hapunan, hindi mapakali si Alon. Ang kanyang mga paa ay dinala siya sa isang lugar na pilit niyang iniiwasan. Ang silid ni Tala. Binuksan niya ang pinto. Ang dating masayang kwarto ay ngayon ay walang buhay. Malinis, maayos, ngunit walang kaluluwa. Ang kama
ay perpektong nakaayos. Ang mga laruan ay nakatago sa kanilang mga kahon. Ang tanging naiwan sa ibabaw ng unan ay ang manikang basahan na gawa ni Diwa. Umupo siya sa gilid ng kama at kinuha ito, amoy ni Tala, amoy ng kanyang anak. At sa katahimikan ng silid na yon, naramdaman niya ang isang matinding pangungulila at isang hindi maipaliwanag na pagsisisi. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Isang linya lang ang nakasulat. Nagkamali ka ng desisyon, Alon. Buksan mo ang iyong mga mata. Nanlamig ang buo niyang katawan. Sino ito? Paano nalaman? Ngunit kasing bilis ng pagdating ng takot ay ang pagnanais na itaboy ito. Isang masamang biro. O baka isang dating tauhan na galit sa kanya. Ayaw niya ng gulo. Gusto niya ng kapayapaan. Gusto niya ang bagong buhay na ipinapangako ni Mahalina. Sa isang mabilis na pagpindot, binura niya ang mensahe. Ibinaba ang telepono. Itinayo ang sarili. Pilit niyang iwinaksi ang lahat ng pagdududa. Ngunit habang papalabas siya ng silid, ang huling sinag ng ilaw mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ng manikang basahan. At sa isang saglit, tila nakita niya itong lumuluha para sa kanya. Lumipas ang mga linggo na parang mga aninong dumaan lang sa hasyenda Sinagtala. Ngunit ang bawat araw na nagdaan ay hindi nagdulot ng kapayapaan kay Diwa. Sa halip, ito'y nagbaon ng mas malalim na tinik ng pangamba sa kanyang puso. Ang tawa ni Tala ay naging isang malayong alaala na lamang at ang buong mansyon sa kabila ng karangyaan nito ay naging isang malamig at malungkot na lugar. Ang katahimikan ay ginamit ni Mahalina bilang pagkakataon upang ganap na angkinin ang hasyenda. Ang kanyang paghahari ay dibanayad ngunit walang awa. Sinimulan niya ito sa mga pader. Isang araw, inutusan siya ni Mahalina na tulungan ang mga tauhan na ibaba ang mga painting sa pasilyo. Ang mga iyon ay mga gawa ni Tala, mga masasayang guhit ng bahaghari, bulaklak at ng isang pamilyang may 3 tao na magkakahawak kamay. Bawat isa ay isang piraso ng pagiging bata at inosente. Itatago na natin yan, Diwa, sabi ni Mahalina habang pinagmamasdan ang mga trabahador. It's time for a more mature aesthetic. Pinalitan ng mga ito ng mga mamahaling abstract paintings, mga obra na maganda sa paningin, ngunit walang emosyon, walang kwento. Malamig at walang kaluluwa, tulad ng babaeng pumili nito. Habang tinitingnan ni Diwa ang blangkong pader kung saan dating nakasabit ang obra ni Tala, naramdaman niya ang malinaw na mensahe. Binubura na si Tala. Bawat bakas ng pag-iral nito sa pamamahay na yon ay dahan-dahang tinatanggal. Sinubukan ni Diwa na labanan ang pader ng katahimikan. Sa tuwing may pagkakataon, pumupunta siya sa telepono sa kusina para tawagan ang numerong ibinigay ng ang munting paraiso. Ngunit sa bawat pagsubok, pareho lang ang resulta. Isang walang katapusang pagring na hindi sinasagot. Nakalaunay mapuputol na lang. Para siyang tumatawag sa isang multo, isang lugar na umiiral lang sa papel. Nang minsan niyang sinubukang gamitin ang kanyang sariling cellphone, natuklasan niyang nakablock na ang kanyang numero. Sinadya. Pinipigilan siyang marinig ang boses ng alaga niya. Ang hinala sa kanyang dibdib ay hindi na lamang isang bulong. Ito'y isa ng sigaw. Ang kanyang determinasyon na alamin ang katotohanan ay lalong tumibay isang hapon nang inutusan siya ni Mahalina na maglinis sa lumang bodega. Sa gitna ng mga alikabok at mga lumang gamit, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa ilalim ng isang sirang silya, nakita niya ito. Ang paboritong laruang kabayo ni Tala na gawa sa kahoy. Ito yung laging yakap-yakap ng bata sa pagtulog. Mayroon itong putol na isang paa. Pero para kay Tala, ito ang pinakamatapang na kabayo sa buong mundo. At ngayon, heto ito,
Itinapon na parang basura. Dahan-dahan niya itong pinulot. Habang hinahaplos niya ang gasgas nitong katawan, parang puso na rin ni Tala ang kanyang hinahaplos. Isang pusong marahil ay nasasaktan at nalulungkot sa kung nasaan man ito ngayon. Hindi na niya kayang maghintay lang. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Nang gabing iyon, alam niyang may dinner date si Don Alon at Mahalina sa labas. Ito na ang kanyang pagkakataon. Sa nanginginig na mga kamay at kumakabog na dibdib, dahan-dahan siyang pumasok sa lugar na pinagbabawalan sa mga katulong maliban na lang kung maglilinis. Ang opisina ni Don Alon. Ang silid ay amoy mamahaling libro at tabako. Ang kanyang mga mata ay mabilis na ginapang ang mga nakasalansan na dokumento sa ibabaw ng mesa. Hinanap niya ang folder na may pangalang Ang Munting Paraiso at natagpuan niya ito. Binuklat niya ito ng may pag-iingat. Nandoon ang kontrata, ang mga detalye ng bayarin, mga litrato ng pasilidad na nakita na niya sa brochure. Hinanap niya ang pinakaimportanteng impormasyon, ang eksaktong address. Ngunit ang nakasulat lang ay, Ang Munting Paraiso, Bergie, Sta Lucia, San Isidro Province. Walang numero ng kalye, walang eksaktong lokasyon. Ang San Isidro ay isang malawak na probinsya na may 12 dosenang barangay na San Lucia. Ang address ay sadyang ginawang malabo. Isang paraan para walang sinuman ang basta-basta makakapunta. Isinara niya ang folder. Ang pagkadismaya ay halos magpatumba sa kanya. Ngunit bago siya tuluyang sumuko, napansin niya ang isang papel na nakasuksok sa ilalim ng desk blotter. Resibo. Ngunit hindi ito resibo ng paraiso. Ito ay resibo mula sa isang botika. Kinuha niya ito. Ito ay reseta para sa isang malakas na pampakalma, isang uri ng sedative. Ang pangalan ng doktor ay pamilyar, pero ang mas nakakagimbal ay ang pangalan ng pasyente na nakasulat dito. Hindi ito si Mahalina Ilustre, hindi rin si Alo de Vicilla. Ang pangalan sa reseta ay Tala de Vicilla. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Bakit kailangan ng isang masayahin at malusog na 6 na taong gulang na bata ng pampakalma? Bago pa man niya maipasok pabalik ang resibo, may narinig siyang yabag sa pasilyo. Nagmamadali, ngunit may pag-iingat, ibinalik niya ang lahat sa dati nitong ayos at lumabas ng opisina. Dumiretso siya sa silid ni Mahalina upang magpanggap na naglilinis sakaling may makakita sa kanya. Habang pinupunasan niya ang salamin sa vanity table ni Mahalina, binuksan niya ang isa sa mga drawer nito. At doon, sa ilalim ng mga mamahaling pabango at alahas, nakita niya ang isang maliit na bote ng gamot. Ito ang gamot na nasa reseta. At halos wala na itong laman. Ang lason ay may pangalan na. At ito'y ipinapainom sa isang anghel. Ang bote ng gamot at ang reseta ay hindi na lamang mga piraso ng ebidensya para kay Diwa. Sila ay naging mitya. Isang mitsyang nagsindi ng apoy sa kanyang kalooban. Isang apoy na hindi na kayang patayin ng takot o ng pag-aalinlangan sa sariling kakayahan. Hindi na siya maaaring maging isang tahimik na anino lamang. Kailangan niyang maging isang sundalo. Ang kanyang araw ng pahinga ang naging simula ng kanyang misyon. Sa halip na umuwi sa kanyang pamilya sa probinsya, nagpaalam siyang may bibisitahing kaibigan sa kalapit na bayan. Bawat sentimo ng kanyang naipong sahod ay inilaan niya para sa araw na ito. Ito ay isang sugal. Isang sugal kung saan ang kaligtasan ni Tala ang nakataya. Ang una niyang pinuntahan ay hindi ang malawak na probinsya ng San Isidro. Alam niyang mauubos lang ang kanyang oras at pera kung hahanapin niya ang isang karayom sa gitna ng dayuhan. Kailangan niya ng konkretong impormasyon. Kailangan niya ng isang taong nakakaalam ng mga lihim ng hasyenda Sinagtala bago pa man dumating si Mahalina. Naalala niya si Mang Lito, ang matandang hardinero na bigla na lang tinanggal sa serbisyo 1 linggo matapos ipakilala ni Don Alon si Mahalina.
Ang opisyal na dahilan, katandaan. Ngunit alam ng lahat ng katulong na si Mang Lito ay malakas pa. Ang tanging kasalanan niya ay ang kanyang katapatan sa yumaong si Senyora Marisa. Matapos ang ilang pagtatanong sa mga dating kasamahan, nakuha ni Diwa ang address ni Mang Lito. Isang maliit na bahay sa isang simpleng baryo, malayo sa karangyaan ng hasyenda. Naabutan niya ang matanda na nag-aalaga ng kanyang mga panabong na manok. Mang Lito, tawag ni Diwa. Magalang na nagmano. Nagulat ang matanda nang makita siya. Diwa, iha, napasyal ka. Anong sadya mo at narito ka sa aming munting dampa? May mahalaga po sana akong itatanong sa inyo, Mang Lito. Tungkol po sa pag-alis ninyo sa hasyenda at tungkol kay Senyora Mahalina. Ang kaninang masayang mukha ng matanda ay biglang naging seryoso. Ipinasok siya nito sa loob ng bahay at pinaupo. Alam kong may kinalaman siya sa pagkatanggal ko. Sabi ni Mang Lito, ang boses ay may bahid ng hinanakit. Masyado siyang mapagmasid. Ayaw niya sa mga taong tulad ko na matagal nang naninilbihan sa mga devilya. Ayaw niya ng mga matang nakakakita sa nakaraan. May napansin po ba kayong kakaiba sa kanya bago kayo umalis, Mang Lito? Tanong ni Diwa, direkta sa punto. Nag-isip ang matanda. Kakaiba? Marami. Pero may isang araw na hindi ko malilimutan. Huminga ito ng malalim. Ilang araw bago nila i-anunsyo ang pagpapadala kay Tala sa boarding school, inutusan ako ni Don Alon na ihatid si Mahalina at ang kanyang ina sa isang lugar. Utos daw ni Mahalina na ako ang magmaneho. Akala ko, mag-iinuman lang sila kasama ng mga amiga. Pero ang pinuntahan namin, iba. Saan po yon, Mang Lito? Isang liblib na lugar sa hangganan ng San Isidro. Walang kabahayan. Ang daan ay baku-bako. May isang malaking bakuran na napapalibutan ng mataas na pader. Walang pangalan. Walang karatula. Pero ang sabi ni Mahalina, dito na lang, Manong. Bumaba sila, pumasok sa isang bakal na gate at nagtagal ng halos 2 oras sa loob. Naramdaman ni Diwa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Hindi po ba mukhang eskwelahan, Mang Lito? Umiling ang matanda. Hindi, iha. Mukha itong kulungan. At nang pabalik na kami, narinig ko silang nag-uusap ng ina niya. Akala nila ay tulog ako, sabi ni Puri. Sigurado ka bang dito? Mukhang impyerno. Ang sagot ni Mahalina. Mas maganda nga, ma, para mas mabilis siyang masanay sa totoong buhay. Nanlaki ang mga mata ni Diwa. Ito na ang hinahanap niya. Mang Lito, tandaan niyo pa po ba kung saan eksakto ang lugar na yon? Ngumiti ang matanda. Hindi ako isinilang kahapon, iha. Alam kong may masamang binabalak ang mga yon, kaya habang naghihintay ako, isinulat ko ang direksyon sa isang lumang resibo. Kinuha ni Mang Lito ang isang pitaka mula sa luma nitong aparador. Mula roon, inilabas niya ang isang lukot na piraso ng papel. Inabot niya ito kay Diwa. Hindi ito isang malinaw na address. Ito ay mga direksyon. Mula sa bayan ng San Isidro, kumanan sa Arco. Diretsohin ang kalsadang sementado hanggang maabot ang tulay na kahoy. Pagkalagpas ng tulay, 1 kilometro. May makikitang malaking puno ng akasya sa kaliwa. Ang daang lupa sa tapat niyon ang papasok sa lugar. Niyakap ni Diwa ang papel na parang isang banal na kasulatan. Ito ang kanyang mapa. Salamat po, Mang Lito. Napakalaking tulong po nito. Mag-iingat ka, iha. Bilin ng matanda. Ang mga taong tulad nila ay mapanganib. Huwag kang magpapadalos-dalos. Umuwi si Diwa sa hasyenda na may bagong pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na sinubok. Kinagabihan, habang siya'y naghahanda ng hapunan, tinawag siya ni Don Alon sa sala. May hawak itong tablet. Diwa, halika. Tingnan mo. Sabi ni Alon, isang nangiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Ang unang totoong nangiti
na nakita ni Diwa sa kanya sa loob ng maraming linggo. Tumawag ang eskwelahan, video call. Ipinakita niya ang screen at doon nakita ni Diwa si Tala, nakasuot ng malinis na uniforme, nakaupo sa isang magandang silid. Ngumiti ang bata at kumaway. Hello, Papa. Hello, Yaya Diwa. Masayang bati ni Tala. Okay lang po ako dito. Marami po akong natututunan. Mababait po ang mga guro. Para sa isang ordinaryong tao, ito ay isang masayang pagbati. Ngunit para kay Diwa, nakilala ang bawat kislap sa mga mata ng bata, may mali. Ang nangiti ni Tala ay hindi abot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga salita ay parang isinaulo. Ang kanyang mga mata, walang buhay. Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit, nakita ni Diwa ang isang pakiusap. Isang tahimik na sigaw ng tulong na nakatago sa likod ng isang perpektong pag-arte. See? She's happy, sabi ni Alon, pinatay ang tawag. Nag-aalala lang tayo ng sobra. Ngunit si Diwa ay hindi na nakikinig. Ang nakita niya sa screen ay hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Sa halip, ito ang nagbigay sa kanya ng huling tulak na kailangan niya. Ang kanyang misyon ay hindi na lamang para alamin ang katotohanan. Ang kanyang misyon ngayon ay iligtas si Tala. Ang imahe ng walang buhay na mga mata ni Tala sa screen ng tablet ay hindi na maalis sa isip ni Diwa. Ito ang bangungot na gumigising sa kanya sa gabi at ang multong sumusunod sa kanya sa bawat sulok ng hasyenda sinagtala. Ang bawat araw na lumilipas ay isang dagdag na panganib sa buhay ng bata. Hindi na siya maaaring maghintay pa. Muli siyang humingi ng isang araw na pahinga, idinahilan ang pagkakasakit ng kanyang ina. Ang pagsisinungaling ay mabigat sa kanyang dibdib, ngunit alam niyang ito ay para sa mas mataas na layunin. Bago pa man sumikat ang araw, bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang naipon. Ang mapa ni Mang Lito at isang lumang cellphone, tahimik siyang umalis ng hasyenda. Ang paglalakbay patungo sa San Isidro ay mahaba at nakakapagod. 2 beses siyang lumipat ng bus at mula sa bayan, kinailangan pa niyang sumakay ng tricycle papunta sa lugar na sinasabi sa direksyon. Ang sementadong kalsada ay unti-unting naging baku-bakong daan ng lupa. Ang hangin ay naging mas sariwa, ngunit ang kapaligiran ay naging mas nakakakilabot. Hanggang dito na lang ako, Ineng, sabi ng tricycle driver, huminto sa tapat ng isang malaking puno ng akasya. Delikado na dyan sa loob, walang masyadong dumadaan dyan. Nagbayad si Diwa at bumaba. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa daan ng lupa sa tapat ng puno. Ito ay makitid at napapaligiran ng matataas na damo at mga gumagapang na baging. Tila isang bunganga ng halimaw na naghihintay na siya'y lunukin. Humugot siya ng malalim na hininga at nagsimulang maglakad. Ang bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa takot. Ang bawat tunog ng mga kuliglig at mga tuyong dahon na kanyang natatapakan ay nagpapatindig sa kanyang mga balahibo. Matapos ang halos kalahating oras na paglalakad sa ilalim ng init ng araw, sa wakas, natanaw na niya ito, isang mataas na pader na gawa sa pinagpatong-patong na hollow blocks. Ang ibabaw ay may mga bubog na nakabaon sa semento. Sa gitna, isang malaking gate na gawa sa kinakalawang na bakal. At sa itaas nito, isang kupas na karatula na halos hindi na mabasa, ngunit malinaw pa rin ang mga salitang nakaukit. Ang munting paraiso. Ang pangalan ay isang malaking insulto. Walang bahid ng paraiso sa lugar na ito. Ang hangin mismo ay mabigat, puno ng lungkot at kawalan ng pag-asa. Ito ang lugar na sinabi ni Mang Lito. Ito ang kulungan ni Tala. Kailangan niyang makita kung ano ang nasa loob. Maingat siyang gumapang sa gilid ng pader, nagtatago sa mga halaman. Sinundan niya ang pader hanggang sa makarating siya sa likurang bahagi. Doon, nakita niya ang isang matandang puno ng mangga na ang mga sanga
ay halos umabot na sa ibabaw ng pader. Ito ang kanyang pagkakataon. Sa nanginginig na mga braso at binti, sinimulan niyang akyatin ang puno. Ang magaspang na balat nito ay sumusugat sa kanyang mga palad, ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging nasa isip niya ay si Tala. Nang marating niya ang isang matibay na sanga na halos kapantay ng pader, dahan-dahan siyang sumilip. Ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi ito hardin. Isa itong tuyong bakuran. Ang mga bata na nakasuot ng pare-parehong kupas na kulay abo na uniforme ay nakapila na parang mga sundalo. Ang kanilang mga muka ay walang emosyon, ang kanilang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang mga guro ay hindi mga guro. Sila ay mga bantay, matitipunong lalaki at babae na may hawak na patpat. Ang kanilang mga mukha ay mabagsik. At sa gitna ng pila, nakita niya si Tala. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang balat ay mas maitim, sunog sa araw. Mas payat siya. Napakapayat. Habang nakatingin si Diwa, isang bantay ang lumapit kay Tala at sinigawan ito dahil bahagya itong gumalaw. Nakita ni Diwa ang takot sa mga mata ng bata. Ito ay hindi isang paaralan. Ito ay isang impyerno. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng patunay na hindi siya nababaliw. Itinaas niya ang telepono, nanginginig ang kamay, at sinubukang kumuha ng litrato. Ngunit sa kanyang pagmamadali, isang maliit na tunog ng pag-click ang nalikha ng kamera. Isang tunog na sapat na para marinig ng isa sa mga bantay sa ibaba. Sino yan? Sigaw ng lalaki. Ang mga matay agad na napako sa direksyon ng puno ng mangga. Nanlaki ang mga mata ni Diwa. Nakita siya. May tao sa taas ng pader. Habulin niyo. Biglang nagkagulo sa ibaba. Narinig ni Diwa ang mabilis na pagbukas ng bakal na gate. Wala siyang panahon para mag-isip. Kailangan niyang makatakas. Nagmamadali siyang bumaba mula sa puno. Ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa mga sanga. Pagdating sa ibaba, hindi na niya ininda ang sakit ng kanyang pagbagsak. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng buong bilis, palayo sa lugar na yon, pabalik sa daan ng lupa. Narinig niya ang mga sigaw sa kanyang likuran. Ang mga yabag ng mga humahabol sa kanya ay papalapit. Ang kanyang baga ay nag-aapoy. Ang kanyang mga binti ay nanghihina. Ngunit patuloy siyang tumakbo. Ang imahe ng payat at takot na mukha ni Tala ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang mabuhay. Para kay Tala. Kay Kunam, hingal na hingal at halos gumapang na sa pagod. Narating ni Diwa ang hasyenda Sinagtala. Ang kanyang damit ay puno ng putik, ang kanyang mga braso ay may mga galos, at ang kanyang mukha ay isang maskara ng alikabok at luha. Ngunit wala siyang pakialam sa kanyang itsura. Ang tanging dala niya ay ang bigat ng katotohanang kanyang natuklasan at ang nanginginig na telepono sa kanyang kamay na naglalaman ng tanging ebidensya. Dumiretso siya sa loob ng mansyon, hindi na nag-abalang magpunas ng paa. Kailangan niyang makausap si Don Alon. Kailangan nitong malaman. Naabutan niya si Alon sa sala, nagbabasa ng dyaryo habang umiinom ng kape. Kasama nito si Mahalina na abala sa pagtingin sa mga sample ng imbitasyon para sa kanilang kasal. Ang eksena ay perpekto, payapa, at isang malaking kasinungalingan. Sir Alon! Tawag ni Diwa. Ang boses ay pagod at desperado. Napatingin ang dalawa sa kanya. Ang unang reaksyon sa kanilang mga mukha ay pagkabigla sa itsura niya. Diwa? Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Alon. Ibinaba ang dyaryo. Ngunit si Mahalina ay mas mabilis. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Agad na nabasa ang panganib sa presensya ni Diwa. Tumayo siya. Ang kanyang postura ay naging alerto at handang umatake. Saan ka nanggaling at ganyan ang itsura mo? Tanong ni Mahalina. Ang boses ay malamig at puno ng akusasyon. Hindi siya pinansin ni Diwa.
Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Alon. Sir, kailangan po ninyong makita ito mo. Ang munting paraiso. Hindi po ito totoo. Isa itong diwa? Putol ni Mahalina. Isa na namang kwentong gawa-gawa ng iyong imahinasyon. Hindi po. May patunay po ako. Sabi ni Diwa. Inilabas ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang litrato. Ipinakita niya ito kay Alon. Ang litrato ay malabo. Kuha ito sa malayo at habang gumagalaw. Ngunit kahit malabo, makikita pa rin ang imahe ng mga batang payat na nakapila, ang mataas na pader, at ang anino ng isang bantay na may hawak na patpat. Ito po, sir. Ito po si Tala, sabi ni Diwa. Itinuturo ang isang maliit na figura sa litrato. Hindi po siya masaya. Pinapahirapan po siya doon. Kinuha ni Alon ang telepono. Tinitigan niya ang litrato. Ang kanyang noo ay nakakunot sa pagkalito. Nakita ni Diwa ang isang kislap ng pagdududa sa kanyang mga mata. Sa isang saglit, umasa siyang maniniwala na ito. Ngunit bago pa man makapagsalita si Alon, nagsimulang umiyak si Mahalina. Hindi ito isang ordinaryong iyak. Ito ay isang perpektong pag-arte. Ang kanyang mga balikat ay nanginig. Ang kanyang mga hikbi ay kontrolado. Tumulo ang kanyang mga luha na parang mga perlas. Alon, hindi ko na kaya ito, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko na maintindihan kung bakit ganito ang galit sa akin ni Diwa. Ano bang nagawa kong masama sa kanya? Napalingon si Alon kay Mahalina. Ang pagdududa sa kanyang muka ay agad na napalitan ng pag-aalala para sa mapapangasawa. Mahal, tahan na. Mula nang dumating ako, wala na siyang ginawa kundi pagdudahan ako. Patuloy ni Mahalina. Tumitingin kay Alon na may mga matang puno ng sakit. At ngayon, pinepeki pa niya ang mga litrato. Sinusundan ako. Sinisira ang pangalan ng isang institusyon na tutulong sa anak mo. Ginagawa niya ang lahat para sirain tayo, para pigilan ang kasal natin. Hindi po totoo yan, sigaw ni Diwa. Nagsasabi po ako ng totoo. Ngunit ang entablado ay naitakda na. Siya, ang gusgusing katulong laban sa umiiyak na anghel. Sino ang paniniwalaan ng isang lalaking bulag sa pag-ibig? Mahalina, sabi ni Alon sa isang mahinahong boses, hinahaplos ang buhok nito. Pagkatapos, tumingin siya kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagdududa. Ang mga ito ay puno ng galit at pagkadismaya. Ano ba talaga ang gusto mo, Diwa? Tanong niya. Ang boses ay mababa at nagbabanta. Sir, ang gusto ko lang po ay ang kaligtasan ni Tala. O ang gusto mo ay sirain ang kaligayahan ko? Bago pa man makasagot si Diwa, naglabas si Mahalina ng isang sobre mula sa kanyang bag. Kadarating lang nito kanina, Alon. Isang sulat mula sa paraiso. Inabot niya ito kay Alon. Binuksan ito ni Alon at binasa ng malakas. Ito ay isang progress report na nagsasabing si Tala ay nagpapakita ng pambihirang talino at mabilis na natututo. May kasama pa itong isang maliit na drawing na may sulat kamay. Para kay Papa, I love you. From Tala. Isang perpektong kasinungalingan, isang patibong na inihanda ng maaga. Pagkatapos basahin ang sulat, inagaw ni Alon ang telepono mula sa kamay ni Diwa. Sa isang iglap, sa harap mismo ni Diwa, pinindot niya ang delete. Ang tanging ebidensya niya ay nawala. Pagkatapos, binalibag niya ang telepono sa sahig na naging sanhi ng pagbasag ng screen nito. Tapos na ang pasensya ko sa'yo, Diwa, sabi ni Alon. Ang bawat salita ay parang sampal. Ito na ang huling babala ko. Sa susunod na gumawa ka pa ng gulo, naguluhin mo pa si Mahalina. Hindi lang kita tatanggalin sa trabaho. Ipapakulong kita. Nakatayo lang si Diwa, hindi makagalaw. Ang kanyang pag-asa ay nadurog. Ang kanyang katotohanan ay binaliktad. Tumalikod si Alon sa kanya. Niyakap ang umiiyak pa ring si Mahalina at sinabing,
Patawarin mo siya. Mahal, hindi na niya uulitin. Habang paakyat sila sa hagdanan, nagtagpo ang mga mata ni Diwa at ni Mahalina. Sa likod ni Alon, ang mga luha ni Mahalina ay nawala. Pinalitan ito ng isang nangiti. Isang nangiti ng tagumpay. Isang nangiti na nagsasabing, "Natalo ka na." Ang mundo ni Taladevilla ay lumiit. Mula sa malawak na hardin ng hasyenda Sinagtala, ang kanyang mundo ngayon ay naging isang kwadradong bakuran na ang bubong ay ang walang kulay na langit at ang mga pader ay gawa sa matataas at malalamig na bato. Dito sa ang munting paraiso, ang mga araw ay pare-pareho lang. Ang pagsikat ng araw ay hindi nangangahulugan ng bagong pag-asa, kundi ng isa na namang mahabang araw ng takot at paghihintay. Ang una niyang natutunan dito ay ang manahimik. Ang pag-iyak ay may katumbas na parusa. Ang pagtatanong ay may katumbas na sigaw. Ang pagiging sitala ay ipinagbabawal. Isang hapon, sa oras ng kanilang pagpapahinga, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, may ibinigay sa kanilang lahat na isang maliit na tableta. "Bitamina," sabi ng isang bantay na may malaking tiyan at mabagsik na boses. "Para lumakas kayo." Alam ni Tala na hindi ito bitamina. Sa tuwing iinumin niya ito, ang kanyang katawan ay bumibigat, ang kanyang isip ay nagiging malabo, at ang kanyang pangungulila kay Papa at Yaya Diwa ay pansamantalang nawawala. Napapalitan ng isang kakaibang pagkatulog. Ayaw niya nito. Ayaw niyang makalimot. Kaya't nang inilahad sa kanya ang tableta, umiling siya. "Ayoko po," sabi niya sa mahinang boses. Ang kamay ng bantay ay bumagsak sa maliit niyang braso na parang bakal. "Anong sabi mo?" "Hindi po yan bitamina," ulit ni Tala. Nanginginig ang boses, ngunit may determinasyon. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang sakit ay bigla at matalas. Napahawak siya sa kanyang mukha. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Dinala siya sa isang maliit at madilim na silid na tinatawag nilang thinking room. Isang kwartong walang bintana at ang tanging kasama niya ay ang kadiliman. Doon, sa sahig na malamig, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng walang tunog. Sa gitna ng kadilimang iyon, isang maliit na sinag ng liwanag ang dumating. Isang matandang lalaki na tagalinis, si Tata Isko, ang nag-aabot sa kanya ng pagkain. Ang kanyang mukha ay kulubot. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Ngunit hindi ito mabagsik tulad ng mga bantay. Sa lahat ng tao sa lugar na yon, siya lang ang hindi naninigaw. Isang gabi, habang naglilinis si Tata Isko malapit sa kanyang kama, may inabot itong isang piraso ng tinapay kay Tala nang hindi nakatingin ang bantay. "Kumain ka, Ineng," bulong ng matanda. "Kailangan mong lakasan ang iyong katawan." "Gusto ko na pong umuwi, Tata Isko," hagulgol ni Tala. Naaawang tinitigan siya ng matanda. "Alam ko, Ineng. Alam ko. Ngunit ang lugar na ito ay mahirap takasan." Mula noon, naging lihim silang magkaibigan. Sa tuwing may pagkakataon, binibigyan ni Tata Isko si Tala ng dagdag na pagkain. Minsan, kinukwentuhan siya nito tungkol sa kanyang mga apo sa labas. Ang mga kwentong yon ang nagpapaalala kay Tala na mayroong isang mundong mas maganda sa labas ng matataas na pader. Isang mundong kailangan niyang balikan. Ang pag-asa ay muling sumibol sa kanyang puso nang makita niya si Yaya Diwa sa ibabaw ng pader. Isang saglit lang iyon, isang mabilis na sulyap. Ngunit sapat na yon. Alam niyang hindi siya nakalimutan. Alam niyang may gumagawa ng paraan para sa kanya. Ngunit ang kaguluhang sumunod, ang paghabol ng mga bantay kay Yaya Diwa, ang nagbigay sa kanya ng isang malinaw na katotohanan. Hindi siya maililigtas mula sa labas. Kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili mula sa loob. Isang gabi, habang nagwawalis si Tata Isko, tinabihan niya ito. "Tata Isko," bulong niya. "Paano po makakalabas dito?" Natigilan ng matanda. Tumingin ito sa paligid. Nang makitang walang nakatingin,
Bumulong ito pabalik. May isang daanan. Ang bintana sa kusina. Sira ang rehas noon, ngunit binabantayan ito gabi-gabi. At sa labas, puro kakahuyan. Maliligaw ang isang batang tulad mo. Hindi po ako maliligaw, sabi ni Tala. Ang boses ay puno ng tapang na kahit siya ay nagulat. Basta po makalabas ako dito. Nakita ng matanda ang determinasyon sa mga mata ng bata. Sa loob ng maraming taon ng paninilbihan sa lugar na yon, sa unang pagkakataon, nakita niya ang pag-asa. Kinabukasan, habang naglilinis, palihim na iginuhit ni Tata Isko sa isang maliit na piraso ng papel ang isang simpleng mapa. Isang mapa mula sa kusina, palabas sa bakuran, patungo sa isang butas sa bakod sa pinakalikurang bahagi. Hintayin mo ang malakas na ulan, bili ng matanda nang iabot niya ang papel. Sa gabing iyon, abala ang lahat. Ito na ang iyong pagkakataon. At naghintay si Tala. Ilang gabi siyang nagpanggap na mahimbing na natutulog, yakap ang piraso ng papel. At isang gabi, dumating ang hinihintay niya. Ang langit ay nagdilim, ang kulog ay dumadagundong, at ang isang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang pumatak sa yero nilang bubong. Ang ingay nito ay perpekto para pagtakpan ang kanyang pagtakas. Sa ilalim ng kanyang kumot, ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Oras na. Dahan-dahan siyang bumangon. Walang sapin sa paa, tinahak niya ang madilim na pasilyo patungo sa kusina. Sa bawat kidlat, nakikita niya ang daan. At sa wakas, narating niya ang bintana. Gaya ng sabi ni Tata Isko, sira ang rehas, kasya ang kanyang maliit na katawan. Sumampa siya, at sa isang huling pagtingin sa impyernong iyon, tumalon siya palabas sa basang damuhan. Ang ulan ay malamig. Ang putik ay madulas. Ngunit hindi siya tumigil. Sinundan niya ang mapa sa kanyang isipan, tumakbo sa gitna ng kadiliman. Sa wakas, nakita niya ang butas sa bakod. Gumapang siya palabas. Malaya na siya. Ngunit ang kanyang pagtakas ay nagsisimula pa lang. Basang-basa, giniginaw, at mag-isa, tumakbo siya sa gitna ng gubat, sa dilim ng gabi, na may iisang bagay lamang sa kanyang isipan. Isang pangarap na nagbibigay sa kanya ng lakas. Isang pangalan na kanyang paulit-ulit na binubulong sa hangin. Kailangan kong makauwi kay Papa at kay Yaya Diwa. Ang araw bago ang kasal ay dumating na parang isang hatol. Para kay Diwa, ang bawat oras na lumilipas ay isang hakbang papalapit sa bitayan. Ang permanenteng pagkawala ni Tala sa buhay ng mga Divilla at ang tagumpay ng kasamaan. Ang kanyang pagkatalo sa sala, kung saan ang katotohanan ay dinurog at ang kasinungalingan ay niyakap, ay nag-iwan sa kanya ng pakiramdam ng ganap na pagkagapi. Wala na siyang magawa. Ang bawat kilos niya ay binabantayan. Si Don Alon ay hindi na siya tinitingnan. Si Mahalina naman, sa tuwing magkakasalubong sila, ay binibigyan siya ng isang nangiting mapang asar. Ang buong hasyenda ay abala sa paghahanda para sa masayang okasyon. Ngunit para kay Diwa, ito ay isang paghahanda para sa isang libing. Ang libing ng katotohanan. Kinahapunan, habang siya'y nag-aayos ng mga bulaklak sa pasilyo, tinawag siya ni Puri Ilustre, ang ina ni Mahalina. Ang matandang babae, Menhi, ay nakaupo sa isang silya na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay matalim. Diwa, halika rito. Utos nito. Lumapit si Diwa, yumuko ng bahagya. Ano po iyon, Senyora Puri? May nawawala sa aking silid, sabi ni Puri. Ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. Isang kwintas na brilyante. Pamana pa yun ng aking ina. Ikaw lang ang huling pumasok sa aking kwarto kaninang umaga para maglinis. Nanlamig ang buong katawan ni Diwa. Ito ay isang patibong. Po? Pero wala po akong kinuha, senyora. Naglinis lang po ako. Ganoon ba? Sabi ni Puri.
Isang kilay ang tumaas. Kung ganoon, hindi mo mamamasamain kung hahalugugin natin ang iyong mga gamit, hindi ba? Para lang mapanatag ang aking kalooban. Bago pa man makasagot si Diwa, sumenyas na si Puri sa dalawang security guard na nakatayo sa di kalayuan. Samahan ninyo siya sa kanyang kwarto. Wala siyang nagawa. Dinala siya sa maliit niyang silid sa likod ng mansyon. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot at galit. Alam na niya kung ano ang mangyayari. Ito na ang huling galaw sa laro ng ahas. Sa harap niya, pinanood niya kung paano hinalughog ng mga gwardiya ang kanyang munting aparador, ang kanyang mga damit, ang kanyang higaan, at gaya ng inaasahan, mula sa ilalim ng kanyang unan, inilabas ng isang gwardiya ang isang kumikinang na kwintas na brilyante, ang kwintas na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. "Senyora Puri, heto po," sabi ng gwardiya. Tumingin si Puri sa kwintas, pagkatapos ay kay Diwa. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang perpektong halo ng pagkadismaya at awa. "Sayang ka, Diwa. Pinagkatiwalaan ka pa naman namin." "Hindi po akin yan. Itinanim niyo lang po yan dyan," sigaw ni Diwa. Ang mga luha ng galit at pagkatalo ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Dumating si Mahalina na tila nagkataon lang. Sa likod niya ay si Don Alon. Ang muka ay isang blangkong pader. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Alon. Ang boses ay pagod na sa gulo. "Ito, iho," sabi ni Puri. Itinaas ang kwintas. "Nahuli natin ang magnanakaw." Tumingin si Alon sa kwintas, pagkatapos ay kay Diwa. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Pagod na siyang makinig. Pagod na siyang mamroblema. Ang gusto na lang niya ay matapos na ang lahat, maikasal, at magsimula ng bagong buhay. "Paalisin niyo na siya," sabi ni Alon sa mga gwardiya. Ang boses ay walang emosyon. Tumalikod ito na parang wala siyang pakialam. "Sir Alon, pakiusap," pagmamakaawa ni Diwa. "Patibong po ito. Maniwala po kayo sa akin." Ngunit hindi na siya lumingon. Kinaladkad siya ng mga gwardiya, palabas ng kanyang silid, palabas ng mansyon, patungo sa malaking gate ng Hacienda Sinagtala. Ang bawat hakbang ay parang isang milya. Ang bawat hininga ay puno ng sakit. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang dangal, ang kanyang huling pag-asa para mailigtas si Tala. Lahat ay nawala sa isang iglap. Itinulak siya palabas ng gate. Bumagsak siya sa damuhan sa gilid ng kalsada. Ang bakal na gate ay nagsara nang may malakas na kalabog, isang tunog na nagsasara sa kabanata ng kanyang buhay sa hasyenda. Doon sa labas ng paraisong naging impyerno para sa kanya, umupo si Diwa sa alikabok, niyakap ang kanyang mga tuhod, at humagulgol ng walang tigil. Tumingala siya sa mansyon. Ang mga ilaw nito ay nagniningning, naghahanda para sa isang selebrasyon. Samantalang siya, nasa dilim, nag-iisa at talunan. Wala na. Tapos na ang lahat. Nabigo siya. Nabigo niya si Tala. Habang siya'y nalulunod sa sarili niyang luha at desperasyon, isang pares ng pagod na ilaw ng sasakyan ang tumapat sa kanya. Isang luma at kinakalawang na delivery van ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto sa gilid ng driver. Isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya. Ang mukha ng isang matandang lalaking kulubot na ang balat at puno ng pag-aalala ang mga mata. Si Tata Isko, ang tagalinis mula sa ang munting paraiso. "Ineng," sabi ng matanda. Ang boses ay apurado. "Kailangan natin ng tulong mo." Napatingala si Diwa. Ang kanyang pag-iyak ay naputol. Nakatakas ang bata. Ang loob ng lumang simbahan ay pinalamutian ng libu-libong puting rosas. Ang sahig ay nilatagan ng pulang karpet. Ang mga bintanang salamin ay nagbibigay ng isang banal na liwanag sa buong paligid. Ang lahat ay perpekto,
para sa kasal ng taon, ang pag-iisa ng dalawang makapangyarihang pamilya, ang mga De Villa at ang mga Ilustre. Nakatayo si Alon de Villa sa dulo ng altar. Ang kanyang itim na tuxedo ay nagbibigay diin sa kanyang kagwapuhan. Ngunit sa likod ng kanyang pilit na ngiti, ang kanyang mga mata ay walang kislap. May kung anong kulang. Isang anino ng pag-aalinlangan na pilit niyang winawaksi. Tumingin siya sa mga bisita, mga politiko, mga negosyante, ang alta sosyedad. Ito na ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Ito ang tama. Ito ang nararapat. Nagsimulang tumugtog ang organo. Ito na ang hudyat. Lahat ay tumayo. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng simbahan. At mula roon, lumitaw si Mahalina. Para siyang isang pangitain. Ang kanyang puting gown ay kumikinang sa bawat galaw. Ang kanyang belo ay nagtatago at kasabay na nagpapatingkad sa kanyang perpektong mukha. Naglakad siyang mag-isa sa pasilyo. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa at karangyaan. Ngumiti siya kay Alon. Isang nangiting nangangako ng habambuhay na kaligayahan. Isang nangiting pinaniwalaan niya ng buong puso. Nang makarating siya sa altar, kinuha ni Alon ang kanyang kamay. Malamig ito. O baka ang kamay niya lang ang nanlalamig. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay parang isang panaginip na dumadaan lang sa kanyang tainga. Ang kanyang isip ay lumilipad. Naaalala niya ang sarili niyang kasal kay Marisa sa simbahan ding ito. Ang simpleng seremonya, ang totoong ngiti, ang pangakong puno ng purong pag-ibig. Napapikit siya ng mariin. Tama na, Alon. Ito na ang ngayon. Sino mang tumututol sa pag-iisang dibdib na ito ay magsalita na ngayon o manahimik magpakailanman, deklara ng pari. Isang karaniwang linya, isang formalidad. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Ang malaking pinto sa likuran ay bumukas ng malakas. Nakatayo si Diwa sa labas ng simbahan, kasama si Tata Isko, at ang isang maliit at nanginginig na figura sa pagitan nila, si Tala. Natagpuan nila ang bata sa isang waiting shed, malapit sa bayan, basang-basa sa hamog, nilalagnat, at halos hindi na makapagsalita. Ang tanging sinasabi nito ay, kailangan nating pigilan ang kasal. Handa ka na ba? Tanong ni Diwa kay Tala. Hinawakan ang marumi nitong pisngi. Tumango ang bata, ang mga mata. Sa kabila ng pagod at sakit ay nag-aalab sa isang kakaibang tapang. Sa hudyat ng pari, itinulak ni Diwa ang pinto. Lahat ng ulo ay napalingon sa likuran. Ang bulungan ay kumalat na parang apoy. Si Alon at Mahalina ay napalingon din. At doon, sa gitna ng liwanag mula sa labas, nakatayo ang isang imaheng gugunaw sa mundo ni Alon. Isang batang babae. Ang kanyang damit ay punit-punit at marumi. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga paa ay walang sapin at puno ng sugat. Payat na payat siya. Ang kanyang mga pisngi ay humpak. At may mga pasa sa kanyang mga braso. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nakilala siya ni Alon. Tala? Bulong niya, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagsimulang maglakad si Tala, papasok sa pasilyo. Bawat hakbang ay mabigat. Ang buong simbahan ay natahimik. Tanging ang tunog ng kanyang mga pagod na paa sa sahig ang naririnig. Anong kalokohan ito? Narinig ni Alon na bulong ni Mahalina sa kanyang tabi. Ang boses nito, sa unang pagkakataon, ay hindi na malambing. Ito ay nanginginig sa takot. Tumigil si Tala sa gitna ng pasilyo. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro si Mahalina. Ang kanyang boses ay mahina, garalgal, ngunit sapat na para marinig ng lahat sa nakabibinging katahimikan. Ayaw niya sa akin, Papa, sabi ni Tala. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang maruruming pisngi.
Pinadala niya ako sa masamang bahay. Pinapalo po nila ako. Ayaw niya sa akin. Ang mga salitang yon ay parang mga bala na tumama ng diretso sa puso ni Alon. Sinungaling na bata! Sigaw ni Puri mula sa kanyang upuan. Gawa-gawa niya lang yan. Paano siya nakarating dito? Gulat na tanong ni Mahalina. Ang maskara ng pagkukunwari ay tuluyan ng natanggal. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Sa sandaling iyon, pumasok si Diwa. Kasunod si Tata Isko. May dala siyang folder. Dahil tumakas siya, Mahalina, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Tumakas siya mula sa impyernong pinagdalhan ninyo sa kanya. Sir Alon, sabi ni Tata Isko, yumuko. Ako po ang tagalinis sa paraiso. Totoo po ang sinasabi ng bata. At ito? Inilabas ni Diwa ang mga dokumento. Ang mga testimonya ng iba pang mga magulang na niloko ninyo na hindi na rin makita ang kanilang mga anak. Tumingin si Alon mula sa kanyang anak na halos hindi na niya makilala sa itsura, patungo sa nagpapanik na mukha ni Mahalina. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng maliliit na kasinungalingan, ang mga boses na pilit niyang isinasantabi, lahat ay bumalik na parang isang malaking alon. Sa wakas, ang kanyang mga mata ay nabuksan at ang kanyang nakita ay hindi isang anghel, isang demonyo na nakasuot ng puti. Ang pagkalito sa kanyang muka ay napalitan ng isang emosyong mas malakas pa sa galit. Ito ay isang pagsabog ng sakit, pagsisisi at dalisay na puot. Bumaling siya kay Mahalina at sa harap ng Diyos at ng daan-daang bisita, isang sigawang kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng isang amang nagkasala at isang pusong dinurog. Ang sigaw ni Alon ay bumasag sa kabanalan ng simbahan. Ito ay isang tunog na hindi malilimutan ng sino mang nakarinig. Ang tunog ng isang taong gumuho ang buong mundo. Sumunod ang kaguluhan. Ang mga bisita ay nagtayuan, nagbubulungan, ang iba'y naglabas ng cellphone para kunan ang eskandalo. Hinablot ni Mahalina ang braso ni Alon. Alon, huwag kang maniwala sa kanila. Isang malaking palabas lang ito. Sinasadya nila ito para sirain tayo. Ngunit wala nang bakas ng pagmamahal sa mga mata ni Alon. Ang naroon na lamang ay pagkasuklam. Huwag mo akong hawakan, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Tinabig niya ang kamay nito. Sinubukan namang tumakas ni Puri Ilustre sa gitna ng gulo. Ngunit hinarang na siya ng mga security guard ng simbahan sa utos ng isa sa mga bisitang kaibigan ni Alon. Ilang sandali lang, dumating na ang mga pulis. Ang engrandeng kasal ay naging isang crime scene. Ang puting gown ni Mahalina at ang eleganteng kasuotan ni Puri ay naging uniforme ng mga kriminal habang sila'y pinupusasan at inilalabas ng simbahan. Ang kanilang mga pagtanggi at pagwawala ay nawalan ng saysay sa harap ng matibay na testimonya ni Tala at ng mga dokumentong dala ni Diwa. Sa gitna ng lahat ng ito, si Alon ay tila nasa ibang mundo. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa altar. Ang bawat hakbang papalapit sa kanyang anak ay parang isang paglalakbay sa sarili niyang impyerno. Ang bawat pasa, bawat galos, bawat buto na bakat sa payat na katawan ni Tala ay isang sampal sa kanyang pagiging ama. Nang nasa harap na niya ang bata, dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay bumagsak sa malamig na sahig. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang anak. Ang mukhang ilang linggo niyang pinaniwalaang masaya at ligtas. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Mga luhang hindi para sa sarili, kundi para sa sakit na idinulot niya. Anak, Tala, patawarin mo si Papa, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Patawad. Hindi na niya napigilan. Yumuko siya at humagulgol na parang isang bata.
Ang makapangyarihang Don Alondevilla sa harap ng lahat ay durog. Naramdaman niya ang isang maliit na kamay na dumampi sa kanyang pisngi. Nanginginig ito at marumi, ngunit ito ang pinakamalambot na bagay na naramdaman niya sa buong buhay niya. Itinaas niya ang kanyang paningin. Tumingin sa kanya si Tala. Sa kabila ng takot at sakit sa mga mata nito, mayroong isang kislap ng pagmamahal na hindi kayang burahin ng anumang kasamaan. Papa! Bulong lang nito. Ang isang salitang yon na puno ng dalisay na pagmamahal at hindi ng panunumbat, ang tuluyang nagwasak sa natitirang pader sa puso ni Alon. Niyakap niya ang bata nang mahigpit, ngunit maingat. Takot siyang lalo itong masaktan. Takot siyang baka mabali ang marupok nitong katawan. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa magulo nitong buhok at doon ibinuhos ang lahat ng sakit at pagsisising kay tagal niyang kinimkim. Nang bahagya siyang kumalma, tumingin siya sa paligid. Ang mga pulis ay abala. Ang mga bisita ay unti-unti nang umaalis. At sa gitna ng lahat, nakita niya si Diwa. Tahimik na nakatayo sa isang sulok kasama si Tata Isko. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit meron itong kapayapaan. Binuhat ni Alon si Tala. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung gaano ito kagaan, kung gaano karupok. Lumapit siya kay Diwa. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig sa simula. Ano ang sasabihin niya? Anong salita ang sapat para humingi ng tawad sa isang taong binaliwala niya, sinaktan at pinalayas? Tinitigan niya lang ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi maipaliwanag. Isang pinaghalong kahihiyan, pasasalamat at malalim na paghanga. Patawad. Sa wakas ay nasabi niya. Isang salita. Ngunit naglalaman ng lahat. Patawad sa hindi pakikinig. Patawad sa pagiging bulag. Patawad sa lahat. Tumango lang si Diwa. Hindi niya kailangan ng mahabang paliwanag. Ang makita lang si Tala, na ligtas sa mga bisig ng sarili nitong ama, ay sapat na. Salamat, Diwa. Dagdag ni Alon. Mas taimtim pa kaysa sa unang salita. Salamat sa lahat. Lumipas ang ilang araw. Ang iskandalo ay kumalat sa buong bansa. Ngunit para sa mga residente ng Hacienda Sinagtala, ang mundo ay tumahimik. Si Tala ay nasa ospital, dahan-dahang nagpapagaling sa pisikal at emosyonal na mga sugat. Si Alon ay hindi umaalis sa kanyang tabi, binabantayan ang bawat paghinga nito na parang isang kayamanang maaaring mawala anumang oras. Isang hapon, habang natutulog si Tala, kinuha ni Alon ang kanyang telepono. May isang numero siyang tinawagan. Nang may sumagot sa kabilang linya, huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang amo na naguutos. Ito ay boses ng isang taong nangangailangan ng tulong. Boses ng isang amang naliligaw. Diwa, sabi niya, nasa ospital kami. Si Tala. Alam ko po, sir. Kumusta na po siya? Okay na siya. Natutulog. Huminto si Alon sandali. Nilunok ang kanyang pride. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Natahimik ang kabilang linya. Maaari ka bang bumalik? Tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay halos pabulong na, puno ng pakiusap. Hindi para sa akin, kundi para kay Tala. Charipiki. Lumipas ang ilang buwan. Ang balita tungkol sa pagkakahatol ng habambuhay na pagkakakulong kina Mahalina at Puri Ilustre ay mabilis na kumalat at naging isang malaking leksyon sa lahat. Ang munting paraiso ay naipasara at ang mga batang biktima nito ay nailigtas at ibinalik sa kanilang mga pamilya. Ngunit sa Hacienda Sinagtala, ang ingay ng mundo sa labas ay tila hindi na naririnig. Ang mabigat na katahimikan ay napalitan ng isang payapang kapanatagan. Ang hangin ay naging mas magaan. Ang mga bulaklak sa hardin ay tila mas naging makulay. Bumalik si Diwa, ngunit ang kanyang pagbabalik ay iba na.
Hindi na siya ang yaya na yumuyuko at nagtatago sa anino. Sa pakiusap ni Alon at higit sa lahat, para kay Tala, bumalik siya bilang tagapamahala ng buong kabahayan, isang posisyong may kasamang respeto at tiwala. Isang hapon, natagpuan niya si Tala sa paborito nitong lugar sa hardin, sa ilalim ng puno ng mangga. Ang mga bakas ng pasa sa balat ng bata ay halos wala na. Ngunit alam ni Diwa na ang mga sugat na hindi nakikita ang siyang mas matagal maghilom. May hawak na libro si Diwa. Anong gusto mong basahin natin ngayon? Tanong ni Diwa. Umupo sa tabi ng bata sa malambot na damuhan. Tumingin si Tala sa kalangitan. Gusto ko po yung kwento tungkol sa mga bituin, Yaya Diwa. Ngumiti si Diwa at binuklat ang libro. Nagsimula siyang magbasa tungkol sa mga konstelasyon, sa mga bituing naglalakbay ng milyon-milyong taon para lang magbigay ng liwanag sa dilim. Habang nagbabasa siya, narinig niya ang mahinang tawa ni Tala. Hindi ito kasing lakas ng dati, hindi kasing dalas, ngunit ito'y totoo. At para kay Diwa, iyon ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. Ilang sandali pa, naramdaman nila ang pagdating ng isang anino. Tumingala sila. Nakatayo roon si Alon, hindi na suot ang kanyang mamahaling business suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon. Wala na ang dating aura ng isang nedosagaym na amo. Ang naroon ay isang ama. Mukhang maganda ang pinag-uusapan ninyo, sabi niya. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Hindi na siya tumayo sa malayo. Sa halip, umupo siya sa damuhan. Sa tabi nilang dalawa, hindi alintana kung madumihan man ang kanyang damit. Kinukwentuhan ko po si Tala tungkol sa mga bituin, sagot ni Diwa. Papa, sabi ni Tala, ipinatong ang ulo sa balikat ni Alon. Alam niyo po ba na ang mga bituin, kahit yung mga patay na, yung liwanag nila, naglalakbay pa rin? Niyakap ni Alon ang anak. Oo, anak, dahil ang tunay na liwanag, hindi basta-basta namamatay. Tumingin siya kay Diwa nang sinabi niya yon, isang tinging puno ng pasasalamat. May gusto akong sabihin sa inyong dalawa, patuloy ni Alon. Nitong mga nakaraang linggo, may inaayos akong isang bagay. Nagtayo ako ng isang foundation. Tumingin sa kanya si Diwa, naghihintay. Ito ang Sinagtala Foundation, sabi ni Alon. Isang pundasyon na tutulong sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Katulad ng nangyari kay Tala. Gagamitin natin ang yaman ng pamilya para bigyan sila ng bagong pag-asa, bagong simula. Napuno ng paghanga ang puso ni Diwa. Ito ang tunay na pagbabago. Ito ang paggamit sa sakit para lumikha ng kabutihan. At gusto kong ikaw, Diwa, sabi ni Alon, tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang maging bahagi nito, hindi na bilang tagapamahala lang ng bahay, kundi bilang kasama ko sa pagpapatakbo nito. Dahil ikaw ang may pinakapurong puso sa lahat ng taong nakilala ko. Hindi nakapagsalita si Diwa. Ang mga luha ng saya ay namuo sa kanyang mga mata. Nang papalubog na ang araw, ang tatlo ay nanatiling magkakasama sa hardin. Pinanood nila kung paano unti-unting nilamon ng kahel at lila na kulay ang bughaw na kalangitan. Si Tala ay nasa gitna, nakasandal kay Alon, habang ang kamay ay hawak-hawak ni Diwa. Isang perpektong larawan ng isang pamilyang muling nabuo. Hindi sa dugo, kundi sa pagsubok, katotohanan, at pagmamahal. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Isang nangiting totoo, walang halong takot, at abot hanggang sa kanyang mga mata. Ang bituin ng Hacienda Sinagtala ay muling nagliliwanag. Sa pagtatapos ng ating kwento, ipinapaalala sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo, kundi sa tapang na ipaglaban ng tama at sa pagmamahal na kayang maghilom kahit sa pinakamalalim na sugat. Ipinakita sa atin ni Diwa na ang kabayanihan ay hindi nangangailangan ng kapangyarihan o yaman.
kundi ng isang pusong handang tumayo para sa mga inaapi. At natutunan natin kay Alon na hindi pa huli ang lahat para itama ang isang pagkakamali. Buksan ang mga mata sa katotohanan at yakapin ang biyaya ng pangalawang pagkakataon. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ng buhay ni Diwa, Alon at Tala. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-commentan nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.